Ilang nakalayang bihag ang nagkwento ng naging karanasan nila sa kamay ng MNLF Miswari faction. May mga namatayan ng kaanak sa gitna ng gulo at meron ding nag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay na hanggang ngayon po, hawak pa rin ng mga rebelde. Balita natin ni Sandra Aguinaldo, exclusive. Siya si Rachel May, 18 years old, dating bihag ng MNLF. Minabuti niyang bahagi lamang ng kanyang mukha ang makita ng publiko para raw sa kanyang privacy. Kwento niya, isa siya sa mga bihag ng grupo ni Ustad Sabir Malik na nagkuta sa KGK building at mga katabing struktura sa Lustre Street, Zamboanga City. Pinaghiwalay daw ang mga babae at lalaking bihag. Ang mga lalaki nasa Alliance Chapel at ang mga babae nasa kalapit na daycare center. Sigurado raw siya na si Ustad Malik ang namumuno sa mga rebelde. Ito ang litrato ni Ustad Malik. Yan. Opo, siya yan. Siya talaga? Siya talaga yan. Yung stricto, matalino, parang matalino siya. Magaling siya mag-isip, pati mas lalo akong natakot dun nung kinausap niya si Ma'am Beng, pati si Sir Rojas, sabi niya, ano man ibibigay niyo yung gusto ko o hindi. Palalayain niyo ba kami o hindi kasi papatayin ko yung lahat ng mga hostage. Ganyan sabi, doon pa lang umiyak na kami. First day, tinutukan kami ng baril. May mga araw daw na isang beses lang kumakain ang mga bihag. May araw ding walang mainom kaya pinagtiyagaan nila ang tubig ulan na naipon sa isang drum. Ang masaklap pa raw, nagkagusto kay Rachel May ang kanang kamay ni Malik. Gusto niya po akong kunin. Doon pa lang po, sinabi niya sa akin na kahit anong mangyari, wag daw po ako umalis sa tabi niya. Doon lang daw po ako. Ito yung second in command? Opo, pinagitna niya ako sa kapatid niya, pati sa kanya. Para in case to magkatakbuhan, hindi daw po ako mawawala. Pero dahil sa putukan at sa tulong ng iba pang hostage, nakapagtago si Rachel May. Yun nga lang, dalawa raw sa kasama niyang babaeng estudyante ang tinangay ng iba pang rebelde. Nag-alala po ako baka gawin nilang asawa, yung kaibigan ko. Kasi dalawang kaibigan yun nandun ko. Magaganda pa naman yung sila, baka gawin silang asawa. Kasama raw si Rachel May sa mga hostage na nagdala ng puting bandera at ginawang human shield ng MNLF. Dalawa sa kanilang kasama ang namatay dahil sa mainit na bakbakan noong Biyernes, kabilang ang batang ito na tinamaan sa ulo. Si Rachel May daw ang namuno sa pagtakas ng 65 bihag mula sa kamay ng MNLF. Dinala ko po sila lahat. Bale, sinabi ko sa Diyos, Lord, ikaw na lang bahala sa amin. Bigyan mo ko ng lakas na loob para masave ko yung mga tao na nandito. Kaya dinala ko po sila lahat sa labas. Kapa lang po kami, dahan-dahan lang po kami para hindi kami makahalata ng mga MNLF. Hanggang nakarating na po kami sa may daanan ng Santa Catalina, may nagpaputok. Lakas loob po ako nagsabi, kinuha ko po yung white t-shirt, nagsabi po ako, civilian po kami, huwag kayong magpaputok, sir. Doon may sumagot na, sige, isa-isa lang, mga militar kami. Sandra Aguinaldo, GMA News.